Ito yung yung hearing sa Senate ng mga Diskaya. Okay yung mga sinabi niya naman. Okay naman yung mga sinabi niya. Kasi nagbanggit siya talaga ng mga kongresista, DPWH. Pero meron siyang hindi mga binanggit. Meron siyang mga hindi sinama. At ang kaduda-duda po dito, kahit ikaw na lang, ikaw na may maliit na negosyo, or ikaw na nagtatrabaho sa company. Nagsimula silang makakuha ng ng kontrata sa DPWH po 2016. Pero wala daw silang record ng 2016 hanggang 2021. Nag-umpisa lang ang record nila ng 2022 till this present. Sa panahon ng DPBBM, yung binabanggit niya. Pero nung panahon na nakakuha sila ng first time na kauna-unahang proyekto nila sa DPWH ng 2016, wala silang record. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, ikaw ay sa admin, ilang taon ba dapat pine-preserve ang mga dokumento? Hindi ba dapat 10 years? Yung iba more than pa. Yung iba more than 10 years. Pa nila pine-preserve yung kanilang file. Yung mga files nila. Yung iba high-tech na ngayon sa computer na, 'di ba? Kasi ayaw na ng physical Bihira na lang may mga konting mga filing, pero mostly nasa na po. Nasa computer na yung file. Pero wala silang record. Walang payment voucher, as in wala daw record. 2022 lang daw sila nag-umpisang magkaroon ng record. Wow! So, walang pinangalanan na senators na sangkot? I don't believe. Pero naniniwala ako doon sa mga binanggit niya. Doon sa mga DPWH, sa mga kongresista, Saldico, Romualdez. Naniniwala ako may finger sila dyan. Pero meron siyang mga hindi binanggit at hindi siya nagbanggit sa mga senators. Doon ako hindi naniniwala. At hindi ako naniniwala na wala silang record from 2016. Dahil kung yung DPWH may record sila from 2016 na mga proyekto nila tapos ikaw wala kang record. Paano kung maghingi ang DPWH ng mga supporting documents from them, from previous contract, from previous projects? Wala kang maibibigay? 'Di ba? Kaduda-duda. Kalokohan tong pinagsasabi ng Diskaya na ito. Mga ob-ob lang maniniwala sa kanila.